Napakaswerte po ng Read Pinoy na makasama ang isang Filipino mystery author. Nakilala siya sa high school mystery series na Project Loki. Tubong Pampanga, na-inspire din siya magsulat ng detective novels dahil po sa Detective Conan, pinapanood ko to, at Sherlock Holmes. Sa ngayon po ay nakapag-publish na siya ng halos 20 libro sa iba't ibang publishers. Kasalukuyan siyang managing editor ng Manila Pop at Librong Itim. Live po nating makakasama ngayong hapon si Rain Musni, o mas kilala po sa kanyang pen name na si Ibarra. Hi Rain! Ikaw pala Ako si Ibarra. Magandang hapon po, Ma'am Divine, at sa mga tagapakinig at tagapanood ng Read Pinoy. Una-una, gusto ko lang tanungin, bakit Ako si Ibarra ang pinili mong pen name? Pinili ko po yung pen name na yon kasi fan ako ni Jose Rizal, lalo na yung kanyang Noli Me Tangere and El Filibusterismo. Ang favorite Filipino fictional character ko po kasi si Crisostomo Ibarra. Mm-hmm. At nung binabasa ko po kasi yung Noli noon, nakaka-relate ako doon sa pagiging idealistic niya, doon sa kagustuhan niyang magbago yung lipunan. Kaya nung nag-iisip po ako ng pen name, napili ko po yung Ibarra. And naka-pattern din po siya doon sa isang pen name din po na isang manunulat din na Pilipino. Pero yun po yung origin po kung bakit Ibarra or Ako si Ibarra po yung napili kong pen name for my writing career. Kasi ang layo ng Rain sa Ibarra, di ba? Yes, pero po. Ang cute talaga. So lahat yung mga ganyan, meron tayong pinaghuhugutang inspirasyon, di ba? Pero una-una, paano nagsimula yung pangarap mo na maging author, book author? Meron bang turning point para simulan mo yung unang kwento mo at mag-publish ng unang libro? I think nung elementary pa po ako, nung pong nakakapanood ako ng mga anime, na mga Korean drama, yung mga unang series na pinalabas sa GMA, doon ako nagkaroon ng inspirasyon para maging manunulat. At saka kasama na rin po siguro yung paglalaro ko na ng role-playing games, yung mga MMORPG, yung mga Ragnarok, Grand Chase. Kasi meron ka pong control doon sa mga karakter na nilalaro mo. At parang sa isang manunulat, meron ka rin control doon sa mga tauhan na binubuo mo. Kaya po, na-inspire din po ako doon sa tinuro ng isa sa mga prof namin ng college. Sabi po kasi niya, kung gusto mong mag-iwan ng legacy sa mundo, meron kang 3 bagay na magagawa. Una is magkaroon ng anak, pangalawa is magtanim ng puno, at pangatlo is sumulat ng libro. So pinili ko po yung pangatlong option at the rest is history na po. Wow! Pero alam mo, bakit mystery thriller yung naging genre na pinili mo? Kasi pwede namang maging historian ka din, di ba? Pero mystery thriller, anong meron? I think na-influensyahan po ako nung panonood ko ng Detective Conan before. Nung pong elementary pa ako, talagang inaabangan ko po siya. And nung pong bata po kasi ako, nahumaling na po ako sa mga bugtong. Like nung elementary po kasi kami ng mga classmate ko, nagpapalitan kami ng tanong. Like isang prinsesa nakaupo sa tasa, or binili ko ng di kagustuhan, ginamit ko ng di nalalaman. So, if alam niyo po yung mga sagot doon, paki-comment lang po. Pero yun po, I think yung pagkahumaling ko po doon sa mga bagay na nagpapaisip sa akin, yun po yung nagtulak sa akin na magsulat ng mystery. Noong una po, medyo may doubt po sa sarili ko kasi parang kaya ko bang isulat? Pero kapag nandun ka na sa sitwasyon na yon, kapag sinulat mo na siya, doon ka mapapasubok doon ka mapapasabak doon sa pagsusulat at wala ka na magagawa kundi ipagtuloy-tuloy. At ganun po yung naging experience ko sa Project Loki. Noong una may pagdududa, pero later on, nasanay, hanggang sa maging talagang mystery na po yung primary genre ko. Oo, kasi parang ang hirap niyang buuin. Una-una, ang hirap niyang simulan muna. Tapos, kailangan consistency sa buong kwento mo So, parang talagang pag-iisipan mong mabuti kung ano magiging takbo ng storya mo. Habang yung proseso mo ng pagsusulat ng mystery, ano yung mga nagiging challenges doon? Yung pinaka-challenge po siguro is
mag-make sense lahat ng elements na nilagay mo doon sa kwento. Mhm. Kasi hindi ka pwedeng maglagay ng isang random thing na hindi magme-make sense sa bandang huli, Mhm. or gumawa ka ng isang mystery na yung sagot ay kumbaga hindi siya mafo-foresee ng mga mambabasa. Kasi yung purpose po kasi ng mga mystery stories is bigyan ng pagkakataon yung mga mambabasa na isolve yung Mhm. kaso or yung misteryo doon sa kwento. Kapag tinanggal mo kasi yung pagkakataon na yon, hindi siya magiging magandang example ng mystery kasi parang nag-ano ka na lang nagkukwento ka na lang at Mhm. hindi ka na nagcha-challenge dun sa mga mambabasa mo. Kaya kailangan talaga nagme-make sense yung mga bagay na inilagay mo, at saka as much as possible walang plot hole or walang glaring na flaw doon sa kwento. Kasi kapag merong butas yan, magpo-fall apart yung kwento mo, yung mismong mystery mo na naging foundation noong kwento is guguho siya. So kailangan po talaga na kapag gumagawa ka ng mysteries is as much as possible pag-isipan talaga siya, at saka buuin yung mga piraso para maging kompleto yung mystery, yung puzzle or yung riddle na gusto mong i-post dun sa mga mambabasa. At saka sa mga ganitong kasing klaseng genre, isa din sa mahirap talaga na i-sustain yung mga reader mo. Paano mo, kumbaga, pag binasa nila, dire-diretso nila, susundan at Yes po. susundan nila bawat pahina. Hindi yung pagkabasa na nila ng medyo 3 pahina na, nangangalahati na, parang stop na, ayaw na nilang tapusin. Yes 'Di ba? po. Parang ang hirap nung ganun. Yun po kasi yung challenge, isa sa mga challenges din po ng mystery is dahil hindi siya kasing mainstream ng Mm-mm. ibang mga genre like romance, Yes. drama, in fiction, kailangan talaga na kapag meron kang sinulat or binasa na mystery, mahook ka doon pa lang sa Yes. first few pages, or if not, doon sa first few chapters. Yung premise mismo ng mystery po kasi yung maguhook doon sa reader. At kapag hindi mo siya nahook sa first ilang paragraphs mo or ilang pages mo, malulus mo na siya, and ayun, baka i-DDNF na niya yung libro. Oo nga, 'di ba? Sayang lang. Pero kapag Yes. sumusulat ka ba, ano yung priority mo? Yung pag-create ng world o yung character? I think more applicable po ito lalo na sa mga fantasy stories, Mhm. yung world building versus character building. Mhm. Pero when it comes to mystery po kasi, for me, yung world yung maguhook doon sa reader mo, pero yung characters yung dahilan kung bakit sila magi-stay doon sa kwento. Kasi maraming pwedeng maisip na case, marami kang pwedeng maisip na setting para doon sa mystery na ipapasolve mo, pero yung characters mo, kung unique sila, kung Mhm. makaka-relate yung mga mambabasa doon sa mga tauhan mo, o kaya kung magi-stand out talaga sila doon sa ensemble mo, it means na mas mahuhumaling yung mga mambabasa na alamin pa kung sino ba talaga itong character na to, ano yung dahilan niya, bakit niya ginagawa to. So for me po, between the two, dapat siguro mas pagtuunan ng pansin yung character building. Mm. Pero ito ha, um, naiisip mo rin ba na magsulat ng ibang genre? Maliban dito sa mystery thriller? Yes po. Actually, nakapagsulat na po ako ng fantasy, although hindi Mhm. pa po tapos. And nakapagsulat na din po ako na rin po ako ng romance-ish at saka drama, Uh-huh. na currently published na po under sa isa kong publisher. So I'm open to exploring other genres kasi I believe na for a writer to grow, kailangan niyang pasukin yung mga teritoryo na hindi siya familiar, kasi Yes. doon mo matetest yung yung versatility at saka yung skills mo bilang manunulat. Kagaya nga nung sinasabi nila na quote, parang hindi mo matetest yung kakayahan ng isang sailor kung nakaangkla lang siya doon sa anong tawag doon sa dock or Mhm. doon sa port. Kailangan pumunta siya doon sa mga lugar na maalon para matest talaga kung gaano siya kagaling na manlalayag. Oo, tama ka dyan. Pero ito ha, gusto ko lang malaman mula sa Yes iyo po. na sa paniniwala mo, itong genre ng mystery thriller, sa hinaharap ba ay patuloy pa siyang tatangkilikin ng mga um, nagbabasa?
Yes po, malaki po yung paniniwala ko na patuloy pa rin pong magkakaroon ng audience. Mhm. Kahit niche man, pero meron pa rin susubaybay sa mga mystery thrillers. Share ko lang din po, si Sherlock Holmes po ay isa sa mga pinaka-adapted na fictional character like way back decades ago until now, merong mga reiterations ni Sherlock Holmes. It means na maraming interested, hindi lang dun sa character niya, pero dun sa genre as a whole. And I think yung mga may ilang TV stations po tayo, may mga networks po tayo na nag-i-invest or nag-explore din po ng mga ano po mystery related or mystery themed na soap operas Mm. or mystery related na movies. Kaya hanggat meron po sigurong audience na gustong makabasa or makapag-consume ng content na magpapaisip sa kanila na medyo mas mag-e-effort sila na i-consume yung media, magkakaroon pa rin po ng ng tatangkilik sa mystery genre. May effort ka ba or kahit sana sa tulong ng publisher mo na yung mga sinusulat mo maging pelikula din? Or I maging think TV meron naman series? po. Oo. Noong po kasing isang taon, nanalo po ako ng Wattpad Webtoon Studios Award. Parang patimpalak po siya ng Wattpad, yung online writing platform po. And Mm-mm. bali, ang isa po sa mga opportunities doon is possible na ma-adapt Mhm. into a movie or a series po yung nanalo kong story. Yung nanalo pong story is Play the Queen, Mm. published under LIB. So, hayun po. Possible po siguro pero tignan na lang po natin sa mga susunod na buwan or taon if mangyayari po siya. Ayan. Malaking opportunity po yun para sa akin. So, I hope na matuloy. Pero if not, okay lang din po. Satisfied naman po ako sa pagiging writer. May mga tips ka bang may babahagi sa mga yung mga gustong magsulat? May irerekomenda mo ba sa kanila na mag-focus sila sa mystery thriller o subukan nila ang pagsusulat ng genre ng mystery thriller o ng iba pang mga genre? Siguro po ang first advice ko po sa kanila is to master yung primary genre nila. So kung gusto nila mag-explore muna sa mystery, i-master po muna nila yon bago sila dumako dun sa iba like fantasy or ano pa ba, sci-fi or Mm. action, para hindi sila maging jack of all trades. Kumbaga, mag-establish muna nila yung brand nila as a writer. So, kuwari po ako, nag-start po ako sa mystery, pero that doesn't mean na mag-stick lang po ako sa mystery. Ang second advice ko po siguro is do not aim for perfection and do not think that you are the best in your lane kasi baka meron pong mga conceited na writers na sa tingin nila is sila na yung may pinakamagandang story or may Mm-mm. pinaka-perfect na story. And when it comes to perfection naman, kailangan po kasi na i-manage natin yung expectations natin when it comes to writing kasi baka sa kagustuhan natin na ma-perfect yung isinusulat natin, Mhm. ma-frustrate tayo kasi aminin po natin wala namang perfecto sa mundo. Kaya kailangan nating ibaba yung natin, yung kumbaga expectations at Yes. saka isipin na ang mas mahalaga ay hindi yung makapagsulat ka ng perpektong kwento, pero ang mahalaga is makapagsulat ka yung best na story na kaya mo at the moment. Kasi for sure, mag-i-improve ka pa all throughout the years. And yung last advice ko po siguro, ma'am, is wag magmadali, wag Yes. mag-rush. Kasi lalo na po ngayon, isa siguro sa mga kinakaharap po ng mga manunulat na Pilipino, lalo na po yung mga yung mga bata pa, yung mga po nasa teens or mga high school or college students pa lang is kapag meron silang nakitang opportunity, kuwari merong call for manuscript or naghahanap ng na open for submission yung sa publishing house, Yes. igagrab na nila agad yon. Wala namang problema doon. Okay na okay po yon. As in, dapat i-take mo yung mga opportunity na nasa harap mo. Pero mag-ingat po tayo kasi may mga publishing houses na kumbaga nagiging predator sila Mhm. and pinipray nila yung pangarap ng mga manunulat at dahil hindi nila ma-deliver yung services, yung mismo product mismo minsan wala pa silang nailalabas na na libro eh. So Mhm. talagang nadudurog yung pangarap ng mga manunulat na Pilipino. So ang advice ko po sa mga baguhan na manunulat or sa mga medyo matagal na pero gusto makapag-publish is maging discerning kayo sa mga pagsasubmitan nyo ng manuscript kasi baka hindi siya legit, baka madurog lang or baka mawasak lang yung pangarap mo maging published author. Siguro pwede po nilang i-check sa NBDB kung legit po ba na publisher, naka-register po ba yung publisher na yon para at least malaman nila kung
sumunod po ba sila sa proseso kasi may mga requirements naman po kapag nagre-register sa NBDB, tama po ba? So hayun po. Yes. So sana po maging maingat yung mga manunulat na Pilipino, lalo na po yung mga bata, yung mga baguhan, para hindi po sila maging biktima nitong mga predators na publishing houses, lalo na yung mga hindi legit talaga. Ayun, napakaganda ng mga sinabi mo, Rain. Pero ngayon, nasa iyo ang pagkakataon para imbitahan yung mga nakatutok ngayon kung meron kang mga book-related events. Okay po. Um, Pwede niyo pong i-check ang aking mga libro sa online stores ng aking mga publishers, sa SciComm, sa LIB, at saka sa Anvil or Flutter Fake. And siguro sa mga future events po, I hope na makita ko po sila probably sa MIBF this September kung makakapunta ako. Pero for sure po, for sure or possible, more likely na magkakaroon po ako na release during that time. So kita-kita na lang po tayo sa mga events at mag-ingat po tayo palagi. Ayan, maraming salamat sa iyo, Rain. Ako si Ibarra sa pagkakataong makasama ka namin sa uulitin, ha? Thank you rin po, Ma'am Divine. Maraming salamat po sa mga Thank nanood you. at nakinig sa programang ito. Ayan.